Welcome back mga ro. Kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin, ganto sinibak ni Alex Ayala ang lahat ng malalakas na nakatapat niya sa Mubadala Open para mag-champion. Dito sa video na to, iisa-isahin at papakita ko sa inyo ang mga bigating players na tinalo ni Alex Ayala sa kanyang road to championship. Sila ang mga players na humadlang, sumubok umadlang kay Alex pero hindi sila nagtagumpay para pigilan si Alex Ayala makamit ang kanyang kauna-unahang World Tennis Association Championship. Sa round of 32, unang round na una niyang makalaban si Qin Wensheng ng China. Hindi din baliwalang player si Qin Wensheng dahil siya lang naman ang reigning gold medalist champion ng Olympics. Although wala sa top 100 ngayon si Qin Wensheng ng World Tennis Association, hindi pa rin natin may kakaila na siya talaga ay malupit na player dahil nga hindi siya magiging malupit kung hindi niya makukuha ang gold sa Paris Olympics noong 2024. Actually doon nga sa game nila ni Alex ay nakuha pa nga ni Qin Wensheng ang unang set at pinakababa talaga niya ang lahat ng Pilipino dahil nga nakuha niya ang first set at saka isa pa. Si Qin Wensheng nga ay isang Chinese. Alam naman natin ang history ng China at ng Pilipinas. Talagang lalaban at lalaban ng Pinoy basta China ang kalaban. At doon naman sa round of 16 na napasok ni Alex Ayala, si Leylah Fernandez naman ang kanyang nakalaban sa round of 32. Si Leylah Fernandez naman ay world number 34. Hindi siya nalalayo kay Alex Ayala noong naglaban siya dahil number 28 si Alex Ayala noon. Pero ang catch dito kay Leylah Fernandez sa edad na 23 years old ay naging number 13 world na siya mga ropa. Napakataas niya number 13 sa edad lamang na 23 years old. Kaya masasabi natin hindi talaga birong kalaban itong si Leylah Fernandez. Pareha silang bata ni Alex at surely nahirapan din si Alex at pinagandaan niyang mabuti ang isang Leylah Fernandez. Pero ganoon din ang ending, tinalo din ni Alex Ayala itong si Leylah Fernandez sa kanilang laban. Naglaban naman talaga si Leylah Fernandez at actually, naging yamado pa nga sila doon sa match nila ni Alex Ayala pero nagwagi pa nga rin si Kabayan Alex. At hanggang pumasok nga si Alex Ayala sa round 8 kung saan nakaharap niya si Elina Svitolina na isang currently top 10 player ngayon sa buong mundo. Top 9 si Elina Svitolina sa buong mundo sa rankings ng WTA. At the same time, marami na rin achievements itong si Elina Svitolina. Nagkaroon na ng 20 titles si Elina Svitolina sa kanyang single careers at bukod pa nga dyan sa 20 titles na yan, 4 dyan ang WTA 1000 title. Nakamit na din ni Elina Svitolina ang kanyang peak rank number 3 sa buong mundo kaya hindi talaga natin masasabi na baliwala kalaban itong si Elina Svitolina. Maraming players ang natatakot sa kanya dahil nga isa na rin siyang established na tennis player. Kumbaga na semento na ni Elina Svitolina ang kanyang pangalan sa mundo ng tennis. Pero kita-kita natin dito sa kanyang muka, bisit na bisit at galit na galit siya sa nangyari sa laban nila ni Alex Ayala. Halos iba to na nga ni Elina Svitolina ang raketa dahil nga talagang hindi niya figure out itong si Alex Ayala. Kitang-kita natin na galit at bisit na bisit. Bukod tangi sa 5 nakalaban ni Alex Ayala, si Elina Svitolina ang talagang nabisit ng todo kay Alex Ayala dahil sa nangyari sa kanilang laban. Hindi siya kay Alex nagalit mga kabayan na nagalit siya sa mismong laro dahil nga hindi niya ma-figure out ang ating kabayan na si Alex Ayala. At ang ending nga din niya, naglaban naman si Elina Svitolina pero ang ending nga ay tinalo pa rin siya ni Alex. Na 2-0 na siya ni Alex mga ropa sa kanilang head-to-head matches. Hindi pa nagtatama at nananalo ang isang legendary na Elina Svitolina against sa ating kabayan na si Alex Ayala. Ngayon umabante nga si Alex sa semifinals. Current world number 13 rank ng WTA. Pero kahit number 13 si Naomi Osaka, baka mapabilib kayo sa achievements na mayroon siya. Si Naomi Osaka ang kauna-unahang Asian player na kung saan nagkamit ng world number 1 spot. Oo, tama kayo nang narinig. Naging world number 1 si Naomi Osaka noong 2019. Bakit siya naging world number 1? 4 na Grand Slam title lang naman ang na-capture ni Naomi Osaka. FYI, ang Grand Slam title ang pinakamabigat na title sa buong tennis history sa buong WTA at 4 na Grand Slam title ang nakuha niya Naomi Osaka, 2 US Open at 2 Australian Open. Doon nga sa isang title niya ay tinalo niya si Serena Williams na arguably the greatest of all time ng tennis pero natalo siya ni Naomi Osaka. 25 weeks naging number 1 si Naomi Osaka sa mundo ng tennis, 7 titles ang mayroon siya at 4 nga doon ang Grand Slam title.
Kaya ngayon sa mga hindi pa nakakaalam, hindi talaga naging biro ang daan ni Alex Ayala para makuha ang championship. Puro bigating players ang kanyang tinalo. Nahirapan si Alex Ayala kay Naomi Osaka dahil sobrang bilis mag-serve, sobrang lakas. Yan ang nagpahirap kay Alex Ayala against kay Naomi Osaka mga ropa, pero ang ending nga rin, tinalo pa rin ni Alex Ayala si Naomi Osaka sa semifinals ng Mubadala Open at eventually nga umabante na siya sa finals ng Mubadala kung saan kinaharap naman niya si JPEG, si Jessica Pegula. Si Jessica Pegula naman ang current world number 3. Biruin natin, current world number 3 ngayon WTA kontra sa number 28. Ibig sabihin, underdog na underdog si kabayan Alex Ayala against sa final match niya against kay Jessica Pegula. Dudamat na lang mga ropa, 28 versus number 3, parang David versus Goliath ang naging laban sa semifinals. Si Jessica Pegula ay mayroon ng 11 WTA titles at sa 11 WTA titles na yan ay mayroon na siyang WTA 1000 title at bukod pa dyan, na-reach na rin niya ang finals ng isang Grand Slam title. Yun nga lang, hindi siya pinalad pero still, noong 2024 lamang siya nag-finals doon sa WTA Grand Slam title na yon, kaya fresh na fresh pa. At bukod pa nga dyan, currently, number 3 nga siya sa WTA ranking ngayong season. Sobrang init pa ng isang Jessica Pegula mga ropa at nakaharap nga niya si Alex Ayala sa finals ng Mubadala Open. Doon sa unang set, talagang naglaban ng matindihan ng dalawang players. Nanginayang nga ako doon sa may first set kasi may chance na si Alex Ayala na makuha ang first set, pero eventually nakuha pa rin ni JPEG ang first set. At doon sa second set na nasuspendido, nagtuloy ang laban at doon na nakuha ni Alex ang second set. Matindi ang laban pa rin yun. At doon sa third set, naging landslide win para kay Alex para talunin si JPEG sang 6-0 doon sa third set. Pambihira ang ginawa doon ni Alex Ayala. Nakuha ni Alex ang respeto ni Jessica Pegula at hindi lamang si Alex na nakakuha ng respeto kay Jessica Pegula, pati ang mga Pinoy fans na talagang grabe sumuporta kay Alex. Pinuri ni Jessica Pegula ang lahat ng Pinoy fans. Grabe ang kanyang appreciation na pinapalawak at pinapaganda daw ng mga Pinoy fans ngayon ang tennis. Nakuha nga ni Alex Ayala ang kanyang kauna-una ang WTA title, WTA 500. Kasali na naman siya sa panibagong tournament ng WTA, Canadian Open. Round of 64 ay makakalaban niya si Parks ng USA. Halina't suportahan ulit natin ang ating kabayan ni si Alex Ayala sa kanyang panibagong tournament. Ngayon, tignan muna natin ang mga highlights ni Alex Ayala. Tong mga highlights na to, ito talaga yung the best. Simula kay Ken Winsheng hanggang kay Jessica Pegula, sa 5 players na nakalaban at pinataob ni Alex Ayala, papakita ko sa inyo yung mga malulupitang highlights. Dito kay Ken Winsheng, maganda ang naging service dito ni Alex, na-receive naman yan ni Sheng at kitang-kita nga natin. Pag-follow dito ni Alex sa may kanan na side, dyan na out of balance si Sheng. At pagka out of balance, recover kagad si Sheng dito sa may gitna para in case ready siya kung saan direction papalo si Alex. Pero ang ginawa ni Alex, mabilis ang palo papunta doon sa may kanan na side at hindi na yan nahabol ni Sheng. Napakaganda ng ginawang diskarte dyan ni Alex, puntos ang kanyang nakuha. Dito naman 5-4 ang score sa may second set. Nakikita nga natin dito sa may first set, nakuha yan ni Ken Winsheng. At kitang-kita natin match point na to para kay Alex Ayala. Nagkaroon ng matindihang rally ang dalawang players na to. Tignan natin ang mga galaw dyan ni Ken Winsheng. Nagkakaroon siya ng mga cross court na mga tirada at down the line na tirada para pagabulin itong si Alex Ayala. At pumalo pa nga si Ken Winsheng dito na kung saan dinala niya yung bola sa may gitna at na-cover dyan ni Alex. Nahabol pa niya yung tirada dyan ni Ken Winsheng. Over niya ngayon yung gitna at nabali niya yung tira dito ni Ken Winsheng at yan na na-iskoran ni Alex. Si Ken Winsheng at nakuha niya na ang second set. Fast forward tayo din sa may third set kung saan isang puntos na lang kailangan ni Alex para makuha ang match point. Ang nangyari dito, nagkaroon ng rally ang dalawang players hanggang magpang-abot sila dito sa may gitna. Napakaganda ng ginawang abol dyan ni Ken Winsheng. Yun nga lang, pagkabalik ng bola, pinalo kaagad ni Alex yung bola doon sa may left side. Kaya napakagandang score na naman ang ginawa dyan ni Alex. Nagpatuloy pa rin sa mga palo dito si Ken Winsheng na mga cross court at pinag-ahabol niya si Alex para makuha sana ang puntos. Yun nga lang, siya ang nag-error dito dahil lahat yan nare-receive ni Alex. At eventually nga doon sa dulong puntos, nakuha na ni Alex dito ang match point. At dyan na nakuha ni Alex ang panalo dito sa match na to against kay Ken Winsheng. At pumunta naman tayo dito kay Dela Fernandez kung saan umabot ang kanilang match sa may tiebreaker. Nag all 6 sila at 7 puntos ang kailangan, paunahan sa 7 puntos ang kailangan
kaya tila ba nag-overtime ang dalawang players na to. At nadomina ni Alex Ayala ang tiebreaker against kay Leyla Fernandez. Sobrang crucial nitong tiebreaker na to, pero si Alex Ayala ang nag-dominate throughout this tiebreaker. Talagang sunod-sunod, on point ang kanya mga palo, at the same time dahil sa mga palo na yan ay nagkakaroon ng mga error si Leyla Fernandez, at dahil sa tiebreaker na to nakuha ni Alex Ayala ang panalo at eventually nakuha niya ang match against kay Leyla Fernandez, kaya umabante na siya sa round 8 ng Mubadala Open at nakakaharap niya nga doon si Elina Svitolina. Dito naman kay Elina Svitolina ang nangyari na 5-3 siya ni Alex Ayala dito sa may first set. Dito natin panoodin yung highlights kung saan kukuhanin na ni Alex Ayala ang panalo. Si Elina Svitolina malakas mag-serve at magaling din, tricky din mga ropa. Pero si Alex Ayala ay sumabay sa kanyang skills. Pati ang service dito ni Alex Ayala mga ropa ay sobrang on point, at the same time lagi sila nagkakaroon ng rally netong si Elina Svitolina. At sa rally na yan mga ropa ay nakukuha lagi ni Alex ang puntos dahil hindi tumatagal si Elina Svitolina sa kanya. Gumigive up at nagkakaroon na ng mga unforced error si Elina Svitolina. Ganyan na nangyari dito sa match na to. Kahit na tumagal si Elina Svitolina sa rally, talagang siya nagkakaroon ng error doon sa may dulo, kaya napuputol ang rally. Nakachani pa nga ng isang puntos dito si Elina Svitolina, yun nga lang pagka-service dito kitang-kita natin another error na naman ang ginawa dyan ni Elina Svitolina, kaya na 6-3 kagad ni Alex ang first set. Dito nga sa second set against kay Elina Svitolina, ganun pa rin ang istorya, nagsasagutan pa rin ang dalawang players, sumasabay pa rin si Elina Svitolina sa may rally, pero pag doon nga sa dulo, doon na siya bumibigay, doon na siya natitirada ni Alex sa mga proper placing ng bola. Sa tagal ng rally nagkakaroon ng unforced error dito itong si Elina Svitolina. Dito nga sa may second set, doon na nadama ni Alex Ayala ang gigil at buwisit nitong si Elina Svitolina, at hindi yan nakatulong kay Elina Svitolina mga ropa dahil nagpatuloy si Alex sa pananalasa against sa kanya, at eventually doon nga sa may second set natapos na ang match at nakuha na ni Alex ang panalo. Okay, semifinals naman together with Naomi Osaka. Ang nangyari nga dito, all 4 ang first set. Crucial na tong punto na to ng laban dahil kung sino man nanalo dito ay malaki ng chance makuha ang first set. All 4 nga, service dito si Naomi Osaka. Naomi Osaka, sobrang lakas sa service. Siya nga ang pinakamalakas mag-serve na nakalaban ni Alex sa 5 players. At kitang-kita nga natin, sobrang sharp ng serve yan ni Naomi Osaka. Pero na-receive yan ni Alex Ayala at nagkaroon nga ng rally ang 2 players. At sa rally nga na to, laging gumigib up ang kalaban ni Alex Ayala, na nangyari nga dito, nagkaroon ng unforced error itong si Naomi Osaka. Nakakatuwa ang mga mukha ng players na nakakalaban ni Alex pag nai-scorean sila ni Alex, at eventually nga, kahit mga sharp serves ang pinapakita dyan ng mga kalaban katulad nga nitong si Naomi Osaka, ay sobrang ganda ng receiving na ginagawa ni Alex. At si Alex pa nga talaga ang nakakakuha ng puntos against sa kanila. Na-control ni Alex ang match na to sa may game 9 ng first set, at eventually nga, nakuha ni Alex ang game point dito sa may game 9, kaya naging 5-4 ang score. Na-control niya si Naomi Osaka. At sa finals nga ay nakalaban niya si JPEG Jessica Pegula, at noon nga ay talagang nadomina na ni Alex Ayala ang second set at ang third set. Nakaisang set lamang sa kanya si Jessica Pegula, pero yung set na yun ay yung first set. Nakuha din ni Alex Ayala ang panalo kay JPEG. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo? Parang 5 Infinity Stones ang tinalo ni Alex Ayala para makuha niya ang Mubadala Championship. Pwede kayo mag-comment din sa baba ng opinion, magkwentuhan tayo.